Iniulat na isang source na dineploy umano ng US Air Force ang isang bomber nito upang balaan ang China laban sa mga ginagawa nitong pang-aapi sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dineploy ng US Air Force ang isang B-2 Spirit bomber at ayon sa mga report, ilang beses umunong nagpaikot-ikot ang nasabing warplane bago ito bumalik sa Air Force Base ng Estados Unidos sa Guam. Sinabi sa report na nais umano ng US government na magbigay ng isang malakas na mensahe laban sa komunistang bansa at nais nilang ipakita sa buong mundo ang kanilang kahandaan kung sakaling magkakaguluman sa West Philippine Sea. Hindi rin umano papayag ang Estados Unidos na gagamit ang Chinese military ng dahas upang maagaw ang Ayungin Shoal at sinabi na magiging dahilan umano ito upang aktibahin ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Manila at Washington. Iniulat ito matapos tumanggi at pumalag ang Philippine Coast Guard tungkol sa sinabi ng China na pinayagan lang sila ng CCG na makalapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para sa pinakabagong resupply mission nito dahil sa humanitarian na rason. Habang binanggit ang pag-decrease sa presensya ng malalaking barko ng China, sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Terriela nang ginawa nilang follow-up resupply mission ay hindi pa rin naging madali. Sinabi niya ng ginawang pinakabagong resupply operation ng Philippine Coast Guard ay naging mahirap pa rin umano. Nakaranas pa rin sila ng ilang mapanganib na maneuver at sa katunayan, sinubukan ulit ng CCG na harangan ang kanilang barko sa lugar. Iniulat na matagumpay na nakumpleto ang ginawang follow-up mission at resupply ng PCG sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabila ng umano'y pagtatangka ng mga Chinese vessel na harangan ang kanilang operasyon. Iginiit naman ni Chinese Ambassador na walang naging problema sa paghahatid ng mga humanitarian supplies sa BRP Sierra Madre, ngunit nang magdala ang mga Philippine vessel ng mga construction materials, agad nila itong pinigilan. Ngunit binigyang diin ni Terriela ng Ayungin Shoal ay nasa loob na exclusive economic zone ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at wala umanong karapatan ang China na pigilan sila sa kanilang mga ginagawang operasyon sa lugar. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na dumating umano ang isang guided missile cruiser ng US Navy at sinabi na layo ng Estados Unidos na pigilan ang binabalak umanong pagsalakay ng China sa BRP Sierra Madre. Sinabi sa report na dineploy umano ng Estados Unidos ang USS Chancellorsville, isang guided missile cruiser upang tulungan ang Philippine Navy at Coast Guard na protektahan ang BRP Sierra Madre. Ayon sa pahayag ng US Navy 7th Fleet, nababahala umano ang Estados Unidos tungkol sa mga ginagawang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard tulad ng pagharang at paggamit nito ng water cannon laban sa isang supply ship ng Pilipinas. Idinagdag nito na hindi umano papayag ang US government na persahang agawin ng komunistang bansa ang BRP Sierra Madre at nangako na tutulungan nila ang Pilipinas upang mapanatili at maprotektahan ang mga tropa nito na nakaistasyon sa nasabing lumang warship. Ito ay matapos iniulat na bumuo ang Office of the Solicitor General na isang special team na susuri at magmumungkahi ng mga legal at diplomatikong opsyon para sa pinag-aagawang West Philippine Sea, ayon kay Solicitor General Minardo Guevara. Sinabi ni Guevara ng special team ay binubuo ng mga solicitor na dalubhasa sa public international law
ang law of the sea at iba pang maritime law at international arbitration. Sinabi niya nang mungkahing itaas ang issue sa United Nations General Assembly ay isa rin sa kanilang mga opsyon. Gayunpaman, nang tanungin kung ang gobyerno ay pipiliin ang opsyon na ito, sinabi ni Guevara na hindi pa panahon para sila ay magkomento dito. Noong manakarang buwan, sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na panahon na para sa gobyerno na magsumite ng resolusyon sa UN General Assembly para mapilitan ang China na sundin ang 2016 arbitration ruling na kung saan patuloy na binabaliwala nito hanggang ngayon. Noong 2013, hinamon ng Pilipinas ang legal na basihan ng China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague tungkol sa malawak na pag-aangkin nito sa South China Sea. Nanalo ang Manila sa kaso noong 2016 matapos pinaulang bisa ng tribunal ang 9-line policy ng Beijing. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi isusuko ng Pilipinas kahit isang pulgada ng teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea sa gitna ng napaulat na agresibong panghihimasok ng China sa lugar.